So, good evening ulit guys, no? Live natin ulit din yung isang mensahe guys, no? Basahin ko din ulit. So, halos parehas lang to. Pero, makaiba-iba lang din ng sinasabi nito. So, ito guys, no? Basahin ko. Habang nasa labas ako ng bahay, nagmamasid, sa paligid may narinig akong sigaw ng sabi, naisulat ba yan ni Sulalo? Napatingin ako kung saan nanggagaling ang busis. May grupo ng kababaihan at kalalakihan. May sumagot sa isang party ang sabi, meron na yan. Naisip ko, dalawang grupo pala sila. Ang grupo ng sumagot na mayroon na yan, sinabi nila na isang grupong nagtanong ang sabi, tingnan ninyo. Habang nakatingin ako, may kinuhang isang kwadradong bagay at tila pinupuluputan ng tape. Ang the way kasi sila magbukas, pinaikot-ikot ang isang manipis na bagay at dahan-dahan kung nakita ang natabunan at hinugot nila. Akala mo'y isang ruler ang lapad at haba. Humugot sila ng humugot. Nakatatlo silang hugot. Sa inip ko, bumaba ako at kinuha ko ang isang baka na nasa baba ng bahay at hinila ko ito sa isang lugar. Naisip ko kasi painumin ng tubig sa hindi kalayuan. Nakita ko ang isang biyak na lupa. Tila may tubig. Yumuko ang baka at uminom ng tubig. At habang uminom ito, napansin ko na isang lugar na may isang bahay na nakabukas ang bintana. May isang babae na nagmamasid sa akin. Pag tumingin ako, nagtatago din siya. Pagkatapos, nagpasya ako na bumalik sa bahay. Pag akyat ko, nakita ko ang isang papel na may nakasulat na square at may kulay ang papel na kulay may pagkapulang konti. Tinakpan ng plastic, may sinulat ako na persa at ano ibig sabihin nito? Hindi ko na napansin. At pangalan. Pagkatapos naisip ko na may pinaghandaan pala si Susan, kaya nagkapasya na lang ako. Natakpan ng isang papel din na walang nakasulat. Pero papel na may line na pinagtakip ko sa isang sandali. Narinig ko ang tunog ng baka. Ang sabi nga yung tunog ng baka ba, yung pero ang sinulat ko ito nga sa Bisaya yan eh. Sa pagkakarinig ko, susunod ang dagunggong na tila galing sa bundok. Pagtanaw ko mula sa malayo, nagka-landslide ang bundok na napakalawak hanggang sa inabot ng paningin ko. Nawala ang green, mga puno at damo. Tila nakalbo ang kabundukan. Naisip ko ang kawawa ang mga kabahayan na tabunan ng lupa. Sabay nagising ako. So ito yung guys, hindi ito halos magkalayo doon sa una. So ito guys, parehas lang.
iba lang ang meaning. Sabi ko rin sa inyo, dalawa din ito. Sinasabi ng Diyos dito. Tulad nung isa, na inisintabi din ng tao yung pinarating ko na galing sa Diyos. Na isusurkat ko pero isa-isay ko yan. Na kung magpatuloy ang tao na hindi maniwala, maranasan din ng tao uli na mas masigit pa sa nangyari kahapon. Kasi nga, binaliwala ng tao ang mga ipinarating ko na bilang paalala ng Diyos. So ito, kinikwento ng Diyos kung paano ang nangyari ang lindol kahapon dahil sa lungkot at galit niya. Ngayon, may babala din dito na pag nagpatuloy ang tao talaga na hindi maniwala, mas makaranas din kayo ng masigit pa sa naranasan natin o ninyo sa tulad ng mga panahon. Dahil yun nga, sinasabi niya na kaya nga siya nagpaalala para iligtas ang mga tao. Ngayon, hindi nyo mapaniwalaan, hindi nyo kaya tanggapin dahil nga, buong akala ninyo, false prophet ako. So, yun, pinaliwanag ko sa una na hindi nga ako false prophet. Totoo akong ginamit talaga. Ngayon, isa-isayin natin ito, yung nasa taas ako ng bahay, habang tumitingin ako sa paligid, may narinig akong nagsabi, naisulat ba yan ni Solalo? Ibig sabihin, maraming tao talaga ang nagbabasa at nanonood sa mga video ko sa AI o sa mga sinulat ko ng mga trahedya, babala. So, ibig sabihin, dahil ang tanong ang tao, hindi sila naniwala. Di ba? Ngayon, dahil hindi naniwala, ibig sabihin, hindi nila na-share. O, ito yan. So, ngayon, dalawang grupo. So, itong naniwala at saka hindi. So, itong naniwala, ito yung sumagot na meron na yan. Tingnan ninyo. O, ibig sabihin, dahil alam nila, naniwala sila at na-share nila. So, kayo mismo ang titingin. Yun itong sinasabi dito. O, di ba? Malino doon na may grupong naniwala, may grupong hindi. So, ngayon, dahil may nangyari na, tinatanong na talaga nila na sinulat pa nila sa lalo yan. O. Ngayon, meron na yan. So, kung mga trahedya, marami na akong sinulat dyan. Isa-isahin ba natin yan? Pero nandiyan na lahat yan. Kung ano yung sabi ko noon, kung dati nakaranas kayo ng lindol na intensity na mababa, ngayon mas mataas na. Tulad nung karanas kayo ng bagyo na hangin na 100 kilometers per hour, ngayon masigit na. Ito yung sinasabi niya na 1 times 1, 1 times 1, 1, 1 times 1, 1, 1 equals trahedya. Ito yon na sinasabi ko. Ngayon, sinasabi, tingnan ninyo. Kung habang nakatingin, may kinuhang isang kwadradong bagay at tila pinupulputan ng tape ng way kasi the way kasi sila magbukas, pinapaikot-ikot ang isang manipis na bagay. Ibig sabihin, binaliwala lang. Parang isang tabi lang nila ba kung ano yung nakikita. Hindi isang tabi lang nila. Hindi nila pinapansin, kumbaga. So ngayon, dahil nangyari na, hinahanap na nila ngayon doon sa page ko. Hinahanap nila kung nasaan yung mga pinos ko. Pero huli na kasi nangyari na nga, di ba? So ngayon, kung trahedya ang pag-usapan natin, umpisa ninyo sa Bagyong Yolanda. Tubukan yan. Bagyong Yolanda, gera sa Ukraine, chemical sa Syria, lindol sa Bukol, yung COVID, yung mga corruption sa COVID, kung ano ba yung sa COVID, yung mga ginamot ko sa COVID, madami. Yung mga kasalanan ng tao, madami. Nasa wall ko.
kung trahedya, nagkalat na. Yung kay Atong Ang, yung kay Dilima sa Bilibid, kay Mama Sapano sa Pinoy, Marawi. Yan mga sinulat ko yan. Yung Duterte yan, mga sinulat ko yan. Bago pa sinulat ko yung mga pagiging presidente ko, ano mangyari. Detalyado ang lahat na yan, ang sinulat ko. So, ngayon, nagtatanong kayo, disulat na rin sa Oralia, ngayon, maghalungkat kayo sa page ko. Ito yung sinasabi ng isang grupo. Kailangan kayo mismo ang makasaksi at magtuklas kung ano ang nagagawa ko. Ito yon. So, di yun nangyari na, di ba? Nagtatanong. So, ito yon. So, ito, pinupulmutante, ito yung binaliwala. Ngayon, binuksan na, dandahan na ang mga tao na magbukas kasi nga, nangyari na ang sinasabi ko. Ito 1 times 1, 1, ito na yan. Palakas na palakas. At huwag ninyo hintayin na masigit pa ang maranasan. Yun ang sinabi dito. Kasi kung manatili kayong magmatigas ng kalooban ninyo, maniwala kayo sa akin. Sinabi ko sa inyo yan. Ito, hindi pa nabiguan yan. Ang nabiguan, mas matindi yan. Maniwala kayo. Pag ito ang tatama sa Manila, tiyak, sarado ang hospital. Ito pa nga lang, dami na dito. Mga missing, may namatay, basta, dami. Hindi ko pa alam kung ilan ang bilang, pero sa nangyari na yon, swerte at nakataon sa seremony dahil ang mga estudyante nasa labas. Pero kung katao na sa loob, marami ang madisgrasya. So, ito yan. So, humugot sila ng humugot na nakatatlo silang hugot na iniisip ko, bumaba ako at kinuha. Yung mga hinugot nila, ito yung mga sinulat ko na tinitingnan nila. Ito yan. Yan. Nakatatlo hugot. Bumaba ako at kinuha ko isang baka nasa baba ng bahay at hinila ko ito at sa isang lugar na isip ko kasi napainumin ng tubig. Hindi ito literal na baka. Ito ay isang lindol. Di ba? Pag yung tunog ng lindol na malakas, yung tunog niya, ganun, ano niyo yun? Yung ingay. Parang baka ba na umiinga? Yung tunog ng baka. Ito yung lindol. Yung tubig na yun, na nakita kong biyak, ibig sabihin, pag biyak ng tubig niya, pag biyak ng lupa, papasok na yung tubig galing sa dagat. Ito yun. Yung sinasabi ng Diyos dito. Ngayon, bakit nangyari ito? Di ba nasa unang binasa ko na may bahay nakita ko na bukas yung bintana na pinagmasdan niya ako, na pag tumingin ako, nagtatago siya. Ibig sabihin ng Diyos dito, ang mga tao nakikita na kung ano yung mga sinulat ko at ano yung mga sinasabi ko at ano yung pinaparating ko. Hindi maniwala ninyo, hindi din ba ninyo? Hindi kayo naniwala. Ba't kayo nagtatago? Ba't kayo natatakot? Di ba? Ito yung sinasabi ninyo dito eh. Bakit nagtago ang tao? Hindi naniwala. Bakit nagtago ang tao? Kasi natatakot. Di ba? Bakit natago ang tao? Kasi hindi niya i-share. Kasi binaliwala niya. Hindi din ba niya? Ito yung nangyayari ngayon ang lindol. Ngayon, kung masigit pa, itong babala niya. Pag nagpatuloy ang tao, masigit pa. Kasi mabibiyak talaga ang lupa at papasok ang tubig, dagat. Pag anong nangyari yun, bababa ang lupa, papasok ang tubig at maaaring mag-sinking at maging tubig ang maraming lupang maging tubig. Ito yun. Hindi sinasabi dito. Isang babala din kasama. So yun. Nangyari sa lindol, malakas, diyug-yug, ito yung una, ang i-describe niya kung ano nangyari dahil nga sa lungkot ng Diyos na ang mga tao nanood lang
alam nilang ginagawa ko, pero hindi ninyo na i-share kasi hindi kayo naniwala eh. Alam ninyo, maraming tao nakakalam talaga. Isipin ninyo, 16 years ko nang ginawa to. Hindi ako naniwala na hindi nakarating ng marami to. Yung ang ginawa ng isang tao, na walang kakwenta-kwenta, isang linggo lang viral na. Ako hindi ako na viral, di ba? Hindi ko kailangan na ma-viral. Pero viral ako sa paningin ng tao. Hindi sa komento ng tao. Viral ako sa pagbabasa ng tao. Uy, nagkatotoo itong sinabi ni Narciolog, sinasabi niya. Nagkatotoo yung sinasabi niya, nagkatotoo yung mga ginawa niya. Pero hindi niyo ginagawang i-share, hindi niyo ginawang i-apply sa sarili niyo. Kasi hindi niyo pinaniwalaan. Hanggang doon lang kayo. Hanggang doon lang kayo sa naniwala na ginamit ako ng Diyos, nakatotoo ang sinabi ko, pero hindi i-apply sa sarili. Bakit? Kasi nagpatuloy kayo sa pagsamba sa pari at pastor ninyo. Nagpatuloy kayo sa pagsimba, nagpatuloy kayo sa pagpista, nagpatuloy kayo sa pagbigay ng pera sa mga pari at pastor ninyo, nagpatuloy kayo sa paniwalang kasinungalingan, nagpatuloy kayo sa paniwala sa Bible na sinasabi yung huli o ano pang pinaniwalaan nyo sa turo ng mga nagpatuloy kayo sa mga ginagawa ninyo. Kaya, yun ang ng Diyos dito. Na kahit naniwala kayo sa isip, kahit naniwala kayo sa salita, pero hindi nyo ginawa na i-apply sa sarili ninyo at hindi nyo na-share. Kasi ito yung isang bagay na makikita natin na naniwala kayo. Bakit? Pag naniwala ka, natural, i-share mo. Bakit mo i-share? Kasi yun ang sinabi ng Diyos eh, na iparating mo sa mga tao. Ang sabi niya, iparating, huwag kang matakot na magparating sa mga tao sa mensahe ko. Di ba? May kasama mo ako sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, ipaabot mo. Iparating mo. Ngayon, naniwala ka, i-share mo. Pag-share mo, i-apply mo sa sarili mo. Kasi yun ang sinabi ni Diyos eh. Ngayon, pag sinabi mong naniwala ka, pero hindi mo na-share, sa isip mo lang yun, naniwala ka. Hindi mo nga i-share eh. So, hindi mo nasunod yung sinabi ng Diyos na huwag kang matakot na iparating mo sa kapwa mo o sa mga tao na kasama mo pa sa natang panahon. So, ibig sabihin ka, niwala sa sinabi ng Diyos. Ngayon, ako, yung sinabi ng Diyos, ikaw ang tunay niwala sa akin ni Jesus Christ, kanami ko sa napili ko. Huwag kang matakot magparating sa mga mensahe ko doon sa mga tao. O kasi alam ng Diyos yun eh. Na i-share ko talaga. Kasi naniwala ko sa Kanya eh. At totoo siyang Diyos na makapangyarihan. At totoo may Diyos sa buhay ko. At ina-apply ko sa sarili, dahil yun ang paniniwala ko, hindi pa naman niya ako nakausap. Ginawa ko na talaga ang mga bagay na alam ko yun ang gusto ng Diyos. Kaya ako talaga ang pinagkaloob sa akin ang power of mind. Dahil alam niya talaga na gagawin at gagawin ko. Bago pa ko. Dahil sabi nga ng Diyos, di ba, wala kang sinasabi, walang lumalabas sa bibig mo, pero mabasa ko ang puso mo. Alam ng Diyos yun. Natunay ako naniwala sa Kanya. Base sa mga gawain ko. Mula pa noon sa maliit pa ako. Isipin ninyo, hindi ko pa siya nakausap. Pinagtanggol ko na siya sa mga nakausap ko, mga pare at pastor na magbaybahay. Sinasabi ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Dahil siya ang tagapaglikhat, siya ang tagapagligtas. Ngayon gagamitin niyo sa at pangalan niya para kumita kayo ng pera. Noon pa lang, pinagtanggol ko na siya. At ito yung nakikita ng Diyos habang lumalaki ako. Kayo, naipagtanggol ba ninyo? Hindi. Napahintulutan ninyo ang Diyos ninyo na pagkakitaan ng mga pare at pastor ninyo. Iyon yung kaibahan natin. Dahil kayo, pinahintulutan ninyo na pagkakita ng Diyos ninyo ng mga pare at pastor ninyo.
Ang mga pare at pastor naman ninyo, ginagamit nila ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. O di ba? So, negosyo. Kayo nagpahitulot. Kayo bumili. Ako iba. Dahil never kong pinahintulutan ang Diyos ko na pagkakitaan ng mga tao. Di ba? Ang pinapagkakitaan. Di ba? Anong ginawa ko? Ipinagtanggol ko ang Diyos na hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Di ba? So, anong binisiwalat ko sa inyo? Anong tinuturo ko? Na dapat hindi ninyo pahitulutan na pagkakitaan ng mga pare at pastor ninyo ang Diyos ninyo mismo. Di ba? Para maipagtanggol ninyo. Ako, noong pa, pinagtanggol ko na ang Diyos na hindi dapat pagkakitaan. Kaya isa-isa yan sa nakita ninyo sa akin. Kaya ang power mind, dito sa akin pinagkaloob ng Diyos talaga. Kaya sabi nga ng Diyos, bibigyan kita ng power mind. Manggamot ka at mangaral. Iligtas mo ang mga tao. Noon pa lang, magkita na ninyo na gusto na Diyos maligtas kayo. Pero hindi nyo kaya tanggapin yung ano yung mga ipinarating ko. 16 years ko nang ginawa to. Tunay ako makakita ng anong meron sa isang tao. Makita ko ng parta, makita ko ng isang tao, buhay man at patay. Isipin niyo yan. Mga trahedya, yung mga gumaling na mga ginamot ko, nagkalat na kung ano-ano mga klaseng sakit. Pero bakit? Hindi nyo kayo tanggapin. Kasi nga, namulat kayo sa maling turo. Nalaso ng mga utak ninyo sa turo ng mga pare at pastor ninyo. So ngayon, dahil nga hindi nyo kayo tanggapin, ang babala ng Diyos, mangyayari talaga sa buhay ninyo o sa buhay natin. Eh, sabi nga ng Diyos, maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniwala sa akin si Jesus Christ. Ngayon, sa nangyaring lindol, marami naman akong mga follower na nagpapalo at naniwala sa Jinsan. Maraming nagpibisi sa akin na pag tama ng lindol, relax lang daw sila. Pa-share lang daw. Hindi naman nasira ang bahay nila. Hindi naman sila nahilo. Piling lang, parang mahina lang, pero malakas na. Ito yung mga ano nila. Mga feedback. Wala pa akong narinig na nasaktan sa mga naniwala. Pero kahit anong katrahedya no pa, kahit yung mga baha, yung mga bagyo noon, yung mga wala pa akong sa ginawa mula sa ginagawa ko to, wala akong naalalang may isang follower na nasaktan sa mga trahedya. Parehong magaganda ang mga bumabalik sa akin na mensahe na sinishare ng tao. Tulad nung din sa Bohol, yung pagtama ng bagyo doon na ang bahay nila sa harapan ng dagat. Ngayon, laki ng alon. Sumasampa na sa ibabaw. Ano nangyari? Ano ang nasira? Yung bahay daw na sa likuran nila. Sa halip daw na ang bahay nilang masira. Pero hindi. Ang nasira ng bahay doon sa likod nila. Hindi yung bahay nila. Isipin niyo yan. Ito yung sinasabi ng Diyos na maswerte ang mga taong naniwala. Marami yan. Mga na-share sa mga swamp. Pakinggan ninyo. Kung kayo ng swamp. So ito yon guys. Nasa inyo na kung paano ninyo unawan at intindihin ang sinasabi ng Diyos dito. So yan. Pagkatapos ang pasya kong bumalik, ilindol yun na. Yung sabi kong inga na baka, lindol yan. Tubig, yun ang sinabi ko inyo kanina. So balik sa bahay, pag akyat ko, nakita ko ang isang papel na may nakasulat na square na may kulay na papel na kulay may pagkapula at unting tinatakpan ng plastic at sinulat ako ng kung ano persa nakalagay ko dito at pangalan pagkatapos naisip ko na may pinaghandaan pala si Susan. So, ang ibig sabihin ng Diyos dito, yung papel sa lamisa, ibig sabihin, ito yung mga papel ng mga pasyente na kasi si Susan nurse siya. So, di ba? So, ito yung mga papel na ginagamit sa nurse. Yung ibig sabihin ng lindol na yan, maraming mapunta sa hospital. So, yung pula, ibig sabihin mga duguan.
No, ito yun na sinasabi dito. So, sa pangyayari na maraming mga tabunan, maraming mga sugatan, maraming masaktan. So, ito yung nangyayari doon sa lindol. So, yun. So, sa pwasya ko na lang na ako ang takpan sa ano yun. Isang sandali narinig ko ang tunog ng baka na nasabi nga daw tunog ng lindol. So, pagkarinig ko, sunod-sunod ang nagugdong ng tila galing sa bundok. Ito yung mga landslide. Nakita rin nyo ang landslide. So, itong lahat na to, pag magpatuloy ang tao na hindi maniwala, mangyayari ito, masigit pa. Ito yun. So, ang kinikwento ng Diyos kung bakit nangyari yan, ang lindol, dahil nga doon sa lungkot at galit ng Diyos sa ginagawa ng tao na binaliwala at pangungutya. At mangyayari ito ulit pag nagpatuloy ang tao. So, ito yun. So, babala, sinasabi niya na bakit nangyari at may babala. Ito yun. Kaparihan lang doon sa isa na mensahe. Kasunod itong pinakita. So, sunod-sunod ang nagugdong, tapos mula sa malayo ng slide sa bundok na napakalawak hanggang sa inaabot ng paningin ko. So, imagine nyo yun kung anong magiging itsura. Di ba? So, green na mga puno at damo tila nakalbo. Ang kabundukan na isip ko, nag-isip ako na kawawa naman ang mga kabayan na tabunan. Isipin niyo yun. So, nag-isip ako sa mensahe ng Diyos. So, ito yun guys na sinasabi ko. Na sinasabi ng Diyos na pag hindi man maniwala ang tao, ang lahat na yan ay mangyayari at mangyayari. Dahil kung hindi mangyayari, sasabihin ng mga tao, sinungaling ako. Kaya yung mga trahedyang isinusulat ko noon pa, talagang nangyayari. Hindi man agad-agad ang iba, pero nangyayari talaga. Ngayon, malinaw naman doon na nangyari. Kasi isipin ka ninyo, isinulat ko ng tumbukan yung malawak ng sunog sa Maui, Hawaii. Ilang taon yun bago nangyari. Basta na yung tumbukan yun, yung sinulat ko, nabanggit ko sa Hawaii mangyari. Sunog. Yun. Yun. Kasama yun. So, nakakalungkot. Dahil pag may panahon na sa trahedya, marinig mo, Panginoon, iligtas mo kami. Tama na Lord. Tama na Diyos Christ. Di ba? Marinig niyo mga sigaw. So, ito yung sinasabi ng Diyos na ngayon lang ako naalala kung kailan nahirapan ka na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ng Diyos na paniwalang may kapalit. Isa sa ayaw niya. Kasi ang tao kasi, naniwala ng Diyos, panahon ng nasa kanggipitan o nasa bingit ng kamatayan. Hindi na kayo pakinggan ng Diyos noon. Kasi isa sa ayaw niya yun eh. Maniwala may kapalit. Yung tumawag ka na sa Kanya dahil kailangan mo. Sabi ng Diyos, ngayon mula ako naalala kung kailan nahirapan ka na. 6 na oras na lang, tsaka 1 minuto. Ang segundo ang natitira sa'yo. Ibig sabihin ng Diyos doon, hayaan ka na madagalan, hayaan ka ng Diyos na masaktan. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero iibigin niya ang taong umiibig sa Kanya. Pero ang hindi umiibig, pabayaan niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nataliwas doon sa turo ng mga pare at pastor na sinasabi nila, gaano ka man ka makasalanan, patawarin ka ng Diyos dahil ang Diyos ang pag-ibig. Hindi po totoo yan. Kasinungalingan yan. Bakit kasinungalingan? Dahil kung totoo ang Diyos mapagpatawad sa lahat, gaano ka man ka makasalanan, hindi na siya gagawa ng impyerno. Wala siyang impyerno ilaan daw sa kabilang buhay ng tao. Kasi lahat pinapatawad niya eh. Ngayon, dahil may impyerno siyang nilaan, doon sa mga hindi nagsisi, nagbago at naniwala, ibig sabihin, meron siyang hindi papatawarin. Umuli na doon sa paniniwala ko. Na yun ang paniniwala ko. Na ang Diyos, pwede mapatawad, pwede hindi. Depende sa paniniwala ng tao.
Ngayon, ipinaniwalaan ninyo. Saan natin makikita? Na sinasabi niyo ang Diyos ang pag-ibig. Gaano ka man ka makasalanan, patawarin ka niya dahil ang Diyos ang pag-ibig. Yun din sa inyo ipako na ninyo yun. Pero kaya kong kontrahin yan. Dahil hindi po yan totoo. Dahil ang paniniwala ko, ang Diyos ay nagpapatawad sa tunay na nagbago, nagsisi at lubos na niwala. Ang Diyos ay nagligtas sa taong nagbago at tunay na niwala at nagsisi. Bakit? Kung tunay siyang pag-ibig, ang lahat ay patawarin, wala ng impyerno ang ilaan niya. Lahat na ligtas kasi lahat na patawarin niya. So, ibig sabihin, may hindi siya patawarin. Kaya may impyerno na inilaan niya. Yun ang sabi niya na ang mapahamak kasing dami ng buhangin at ang maligtas kasing dami ng graba. Ibig sabihin, may mapahamak talaga. So, may impyerno talaga. So, hindi talaga lahat papatawarin. So, tama ang paniwala ko. Pero sa inyo, lahat patawarin dahil ang Diyos ang pag-ibig. Doon pa lang, magkasalungat na tayo. Doon pa lang, makikita natin ang kasinungalingan ng turo. Nasa turo ng mga paret pastor ninyo yun. Yung turo ng pastor ninyo, ang lahat ng nagkakasala ay patawarin ng Diyos dahil ang Diyos ang pag-ibig. Pero nagtuturo sila ng impyerno. Anong gamit ng impyerno? Na lahat ang mapalapatawarin. Di ba? Doon pa lang, wala na. Sunog na yung turo ng mga paret pastor ninyo. Ngayon, saan natin makikita na ang mga tinuturo at paret pastor ninyo ay totoo? Una, wala silang kaya gawin. Wala silang power of mind. Diba? Binansagan sila ng Diyos na mayroong makasalanan. Kayo, naging number 2. Saan kayo maligtas? Di magsama-sama kayo sa impyerno. Tumasan pa doon sa sinabi ng Diyos na mapahamak kasing dami ng buhangin sa dami ng niwala ng reliyon. Ilan lang yung niniwala na ang turo ng simbahan ay totoo. Tama, yung sa graba. Doon sila nabilong sa graba. Kayo, sa daming mga niwala ng reliyon, sa daming niwala at turo ng mga paret pastor ninyo, o di kayo na sa buhangin. Malinaw doon. Malinaw po. Malinaw din na totoo may impyerno at totoo may paraiso. Ninilaan ng Diyos kabilang buhay ng tao. Ako, kaya kong ipaliwanag kung ano impyerno at ano ang paraiso. Inutulit ko na sinasabi sa iyo yan. Ngayon, ang masabi ko lang, laging handa. Dahil kung nakaranas kayo ng mga trahedya na tulad kahapon, aasahan ninyo ang higit pa o magdubli pa. Dahil ang Diyos talaga nalulungkot na sa tao. Sa dawi siya magbigay ng mensahe. Kung kayo lang nandoon sa sa panahon na yon, kung paano ang galit ng Diyos, yung kinagat ko yung baging, nagagit-git na sa lagi, kung sabi-sabi pa nangagot na ang ngipin sa galit, ito yung nagkagat ako ng baging. Yung inuugaga ko ang building, yung gusali, yung ko, nasabi ko, sige pa, lakasan mo pa. Yun yung galit ng Diyos talaga. Ako alam ko ang naramdaman ng Diyos dahil ako ang nandoon sa senaryo. Kayo hindi kayo makaramdam kasi hindi naman kayo nandoon sa senaryo eh. Pero titinan niyo mabuti, nangyayari lahat ng mga sinasabi ko. Then sana ma-realize niyo guys, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa. Napakasimple lang ang hiling ng Diyos. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniwala. Nilamon man kayo sa maling akala'y tama,
na turo. O sana pagtibang-tibangin ninyo at ma-realize ninyo kung nasaan ang tama at mali. Yan ang gamit ng pinagkaloob ng Diyos sa inyo na 6 na senses na gamitin ninyo habang nabubuhay. Hindi yung ibang tao, mga pare at pastor ang nang gumagamit sa pangunawa at pangintindi ninyo. Ginawa kayong robot. Dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpanood. And God bless us all. Good evening sa lahat.